Hello mga kawawmat, in this video lesson, we will discuss standard equation of ellipse where the center is at the origin. But before we proceed to our discussion, don't forget to like our videos at subscribe na rin kayo. Thank you! So in our previous video lesson, diniscuss natin all the parts of ellipse. So ano yung mga parts ng graphs ng ellipse, kung paano natin kukunin yung distance from the center to focus, from the center to vertex, paano natin sinusolve yung A, yung B, yung C, at yung latus rectum. Ngayon, i-apply natin yan given yung center natin ay nasa origin. So, ibig sabihin, yung center natin, yung coordinate niya ay 0, 0. Lagi siyang nasa origin. So, find the coordinates of the center, vertices, foci, and covertices. So, dito, isasama na rin natin yung coordinates ng latus rectum natin. So, first, x squared over 16 plus y squared over 4 is equal to 1. So, una, ang isipin nyo lagi, saan nakapwesto yung mataas na number? Kay x ba o kay y? Kasi siya yung magsasabi ng orientation ng ellipse natin at nung principal axis natin, kung horizontal ba or vertical. So, yun lagi ang itatanong natin sa sarili. Sa sarili natin, no? Saan nakapwesto yung mataas na number? Kay x ba o kay y? So, dito sa problem number 1 natin na kay x siya. So, ibig sabihin, ito, yung principal axis nito ay horizontal. So, horizontal, ito yon. So, ibig sabihin, kapag horizontal yung principal axis natin, dyan din natin makikita yung vertex natin, yung focus natin, at yung major axis natin. So, after natin ma-visualize na ganyan yung orientation ng graph natin, kunin na natin yung value ng A and B. So, ito yung standard equation natin where yung x natin, yung A pala natin na kay x kasi ito yung mataas na value lagi, yung A. Yung A natin, tatandaan natin that yung A natin laging greater than sa B. So, kunin natin yung value ng A. So, A squared is equal to 16. Kapag sanay na, kunin nyo na lang yung square root nito. Kahit di na kayo dumaan sa proseso na to, no? Get the square root of 16, then square root of 16 is 4. So, para saan yung value ni A? So, saan natin matatagpuan? Sa Cartesian plane natin, yung coordinate ng vertex natin. Again, yung A, yung value ng A ay para kay vertex. Yung distance niyan ay mula sa center at kung ano yung sukat ng kung ano yung value ng A, yun yung distance ng vertex natin mula sa center. So kung ito yung center natin, magmo-move tayo ng 4 units papuntang left at papuntang right. Kasi nandito yung principal axis natin. So dito natin matatagpuan yung vertex. So, since yung A natin is 4, move tayo ng 4 units papuntang left side. 1, 2, 3, 4. So, nandito yung unang coordinate ng vertex natin. And then, kung nag-move tayo ng 4 units papuntang left side, mag-move din tayo ng 4 units papuntang right side. So, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung pangalawang coordinate ng vertex natin. So, ito yung pwede natin i-represent, ito ay yung vertex 1 natin or V sub 1 at ito yung V sub 2. Or pwede rin naman magkabaliktad yan. No? Dito yung V sub 1 nyo, ito yung V sub 2 nyo. After natin makuha yung A, na-identify na natin yung vertex natin, yung coordinate ng vertex natin, next natin is yung B. So, B squared is equal to 4. So, get the square root para makuha nito, di ba, squaring both sides. So, get the square root of 4. So, square root of 4 is 2. Para saan naman ito yung value ng B natin? Ito naman yung distance ng co-vertex natin. So, kung ito yung vertex natin, yung B naman sa co-vertex to. So, siya naman yung distance. Yung makukuha natin dito, ito yung distance mula sa center papunta sa co-vertex natin. So, saan ba natin makikita yung co-vertex natin?
kung ang vertex natin nandito, horizontal, so of course, nasa taas ng center natin. Hindi dapat nasa left side at right side. Nasa taas at baba ng center natin yung co-vertex. So mula sa center, magmumove tayo ng dalawa, kasi yung B natin is equal to 2, pataas at pababa. So 1, 2. So ito yung unang coordinate ng co-vertex natin. And then mula sa center, move din tayo ng 2 units pababa, 1, 2. So nandito yung pangalawang coordinate ng co-vertex natin. So after that, ma-identify natin yung vertex saka yung co-vertex. Ang susunod nating kukunin is yung C. Kasi yung C, siya yung magsasabi ng yun yung distance mula sa center natin papunta sa focus para ma-identify natin kung saan yung focus point. So using the formula, okay, by the way class, pwede natin in-name yung unang coordinate ng co-vertex natin as W sub 1. And ito naman yung W sub 2. Or pwede ito yung W sub 1 nyo, ito yung W sub 2 nyo, o yung co-vertex number 2 nyo. So next is yung C. So using the formula, the square root of A squared minus B squared, ang gagawin nyo lang naman, isa-substitute nyo yung value ng A squared. So, yung A squared natin is 16. And then, yung B squared natin is 4. So, 16 minus 4, that is 12. And then, square root of 12, kapag kinuha natin yan, that is 2 square root of 3. 2 square root of 3 is equivalent to 3.46 pag kinuha natin ito in decimal. Ang 2 square root of 3 is 3.46. Paano ba nakuha yung 2 square root of 3? Diba square root of 12 to? So, kung naalala nyo yung lesson sa grade 9 about radicals, so, mag-isip kayo ng factors ni 12 na yung isa doon ay perfect squared or perfect number. So, 4 and 3. So, yung 4 ay perfect number. So, square root ni 4, that is 2. So, nasa labas na yung 2. Maiwan para, yung 3 ang naiwan sa loob. Kaya naging 2 square root of 3. And then, after that, so nakuha na natin yung value ng C. Ibig sabihin, class, yung distance ng focus point natin mula sa center ay 3.46. So, saan natin makikita yung focus natin? Of course, kung saan yung principal axis natin, nandun din yung focus natin. At kung saan yung vertex natin, nandun din yung focus natin. So, nasa linya ng principal axis natin. So, 3.46. So, magmumove tayo ng 3.46 units papuntang left at papuntang right. So, ito ay 1 na. 2, 3. So, 3.46. So, malapit na siya sa 3.5. So, kalahati. So, mga nasa gitna no, yung negative 3 sa ni negative 4. Okay, kasi parang 3.5 na rin yan. So, nandito yung focus natin, yung focus point. So, ganun din ang gawin natin dito sa right side. 1, 2, 3. So, gitna din. So, that is our second coordinate dun sa focus point natin. So, ini-name natin ito as F sub 1 at ito naman F sub 2. So, ito yung focus point natin. After natin makuha, so nakuha natin ito ay 4 vertex yung A, co-vertex yung B, yung C naman for focus point. Next is yung latus rectum natin. So, by the way class, dito pa lang pwede na natin i-plot yung ellipse natin. Pero mas maganda para madagdagan yung coordinate ng natin, kunin natin yung point coordinate ng latus rectum. So, using the formula, B squared over A. So, yung B squared natin is 4. So, 4 divided by, yung A natin is 4 din. So, 4 divided by 4, the answer is 1. So, kung nandito yung focus natin class, since nandito yung principal axis natin, kapag nandito yung focus natin, ang latus rectum niyan, nasa taas niya at nasa baba. Ganon din dito sa kabila. Nasa taas at nasa baba. So, ilan yung imumove natin? Isa. So, mula dito, sa position ng focus point natin, dito, magmumove ka ng 1 unit. Pataas. So, ito yon. So, nandyan. And then, magmumove ka rin ng 1 unit pababa. So, same din dito sa right side. Magmove ka ng 1 unit pataas at 1 unit pababa. So,
Yan yung ano natin, yung coordinate ng latus rectum natin. So dito, pwede na natin i-plot yung graph natin. Ayan, so yan yung graph, o ito yung ellipse natin, yung graph ng ellipse natin, nung equation na given na x squared over 16 plus y squared over 4 is equal to 1. Pero hindi pa tayo tapos kasi tinatanong yung coordinates nung center. So center alam natin na 0, 0. How about vertices, foci, and co-vertices, and then yung coordinates nung latus rectum natin. So since nakuha na natin, no, na kumbaga, ayan, may mga points na tayo dyan, yung may mga dot na tayo dyan, plotted points, madali na lang kunin yung mga coordinates niyan. So gamit itong mga points na yan. So yung vertices natin, ito yung vertex natin, no? Ito yung v sub 1, saka ito yung v sub 2. So that is negative 4, 0, yung unang vertex natin. Yung coordinate naman ng pangalawang vertex natin, positive 4, 0. And then yung co-vertex, yun ang next natin kunin. That is, dapat may dash dito. So the co-vertices, yung una, so this is 0, 2. Okay, 0 and positive 2. Dito, yung isa naman, ito yung isang co-vertex natin, yung w sub 2, 0 and negative 2. So ito yung coordinate ng pangalawang co-vertex natin. And after that is yung foci o yung dalawang focus point natin. So yung unang focus point natin, since kanina yung C natin, that is 3.46. So yan yung ano natin, ito yung value na to. So 3.46 or 2 square root of 3. Okay, that is 2 square root of 3. So ito yon, or 3.46, 0. So yun yung unang focus point natin. O negative pala. So negative 2 square root of 3 kasi nandito. Negative 2 square root of 3 is 0. That is the the first coordinate, no? Unang coordinate ng focus point natin. And then pangalawa, so kung negative dito, so dito positive naman. So positive 2 square root of 3 or 2 square root of 3, 0. So pwede rin class nang ilagay nyo dito yung 3.46. Pwede rin yon. Okay, so pwede naman na ilagay nyo na dito yung equivalent ng 2 square root of 3, which is 3.46. So after that, kunin na rin natin yung coordinate ng latus rectum natin. Since apat sila, so ang tawag sa kanila latera recta kapag yan yung plural ng latus rectum. So latera recta. So unang kunin natin ito. So ito yung x-axis natin, no? So yung focus natin, that is negative 2 square root of 3, 1. Okay? Ito, negative 2 square root of 3, that is, and then 1. Ito naman, negative 2 square root of 3, negative 1. Now, after that, okay, dito sa kabila, positive 2 square root of 3, tapos 1. And then dito, positive 2 square root of 3, and then negative 1. So, ito yung apat na coordinate ng latus rectum natin. So, makikita natin class. So, ito yung coordinate natin. Minsan, makakuha rin kayo ng pattern dyan eh. So, makakuha rin kayo ng pattern. Para makuha natin yung latus rectum natin. Okay, kasi since yung latus rectum natin nasa taas ng x-axis natin, ito lang yung papalitan nyo. Okay? So, dito kayo magbe-base. Ito muna yung i-base nyo. Negative 2 square root of 3. Tapos, negative 2 square root of 3. At saka kung ano yung value ng latus rectum natin, 1. And then, since nandito, negative yan, so negative 1. Sunod, ito naman, pareho silang positive, tapos 1 and negative 1. So, makakuha rin kayo ng, ng pattern para kayo mismo, mas madali sa inyo paano i-graph, kunin yung mga coordinates ng center, vertices, foci, and co-vertices. Okay, kapag ginamitan natin ng application, like for example, Desmos, so ito yung graph. Ito yung pinaka-graph niya. Of course, yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi ganun kaano yung graph. So dito makikita nyo. Okay? So ito yung vertex natin, no? Yung dalawang vertex, yung negative 4, 0. Ito yung isang vertex, 4, 0. Okay, tatandaan natin na yung focus point natin, hindi yan madadaanan nung
graph natin. So, lagi siyang nasa loob. Next, for question number 2, we have x squared over 9 plus y squared over 36 is equal to 1. So, again, yung center natin ay 0, 0. Kapag x squared yan, ang x value niyan 0. And then kapag y squared, ang yung y value niyan 0. Kaya yung coordinate natin ng center natin ay 0, 0. And then after that, tingnan natin saan napasama yung mataas na number. Kay x ba or kay y? This time, sa example number 2 natin, kay y. So, ibig sabihin, yung principal axis natin, so ito yung center natin, no? Yung principal axis natin, vertical. So, ito yon. So, kung kanina horizontal, kasi yung mataas na number na kay x, ngayon, yung mataas na number na kay y. Kaya, yung principal axis natin, vertical. So, ibig sabihin, kung nandito yung principal axis natin, dyan din natin makikita yung vertex, yung focus natin. So, nandito yung co-vertex natin. So, solve for A, yun na agad. Kunin na natin yung value ng A. So, since yung A natin lagi yung mas mataas, hindi dahil kanina yung A natin nandito, ito rin yung A nyo. Hindi. Dapat yung mas mataas. Kung ano yung pinakamataas na number, yun yung A. So, A squared is equal to 36. So, square root of 36 is 6. And then, again, yung A natin, that is the distance from the center papunta sa vertex. Okay? Distance mula sa center papunta sa vertex. Since vertical, yung principal axis natin, nandito yung vertex natin. So, mag-move tayo ng 6 units pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nandito yung unang coordinate ng vertex natin. Ganun din sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And after that, so ito yung V sub 1, ito yung V sub 2 natin. Kunin natin yung value ng B para makuha natin yung co-vertex natin. So square root of 9, that is 3. So mula sa center, mag-move tayo ng 3 units pa left and pa right. Kasi since nandito yung vertex natin, so dito yung co-vertex natin. So yung distance mula sa center papunta sa co-vertex natin ay 3. So, 1, 2, 3. So, nandito yung unang coordinate ng co-vertex. Pangalawa, 1, 2, 3. So, nandito. And after that, so ito yung ini-name natin, W sub 1, and ito yung W sub 2. Next is yung letter C para makuha natin yung focus point. So, A squared, so diba A squared minus B squared, so 36 minus 9, that is square root of 27. Square root of 27, pag sinimplify natin yan, that is 3 square root of 3. And 3 square root of 3 is equivalent to 5.196. So, ibig sabihin, yung distance ng focus natin mula sa center ay 5.196. So, saan natin makikita ngayon yung focus? Dito ba? Or dito? Of course, dito. Kasi nandito yung principal axis natin. Kung saan yung principal axis natin at vertex, doon din natin makikita yung focus point natin. So, mula sa center, move tayo ng 5.19 or 5.2 na yan. No? So, malapit 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung 5. So, nandito lang. No? Dito banda. So, 5.2. So, approximately dyan. Next, dito rin sa baba, mag-move din tayo ng 5.196. So, lagpas lang talaga ng negative 5. So, dito lang. So, ito yung focus 1 natin, o yung focus point 1. Ito naman yung F sub 2 natin, o yung focus point 2. Yung coordinate ng pangalawang focus natin. So, nakuha na natin yung focus point natin. Then, after that, yung latus rectum. So, yung latus rectum, using the formula, B squared over A. So, yung B squared is 9. 9 divides 6, kasi yung A natin is 6. 9 divides 6, the answer is 1.5. So, kung kanina, class, yung ginawa natin, ang pagkuha ng coordinate ng latus rectum, nasa taas at nasa baba ni focus point, ngayon, nasa left and right niya. Kasi nandito yung focus natin. Nasa left and right. So,
move tayo ng 1.5 mula sa focus point papuntang left at papuntang right. So, 1. Okay, so kalahati nito sa pagitan ng nito. So, hanggang dito lang. So, 1.5. Ganun dito. Ito yung pang 1, so ito yung pang gitna niya. So, 1.5. Same din sa ilalim, no? So, ito, saka nandito. So, yan yung ano natin. Latus rectum. Yung coordinate ng 4 na latus rectum class. So, ngayon, pwede na natin i-plot yung graph ng ellipse natin. Ayan. So, kunin na natin yung coordinates ng vertices, foci, and co-vertices. So, gamit yan. Okay, so gamit ito, yung since vertex lagi ang una natin kukunin, at ang vertex natin ay toward y-axis, so ibig sabihin yung 6 na sa y. So, kung kukunin natin yung unang vertex, that is 0, positive 6. And then pangalawa, 0 and negative 6. Ito yon. Then yung co-vertex natin, that is negative 3 kasi sa x-axis tayo. So, negative 3, 0. Yung pangalawa, positive 3, 0. And after that, foci. So, yung foci natin, since yung c natin is 3 square root of 3, so pwede rin na ang gamitin nyo dito ay 5.196. So, that is 0, 3 square root of 3. Ito yon. 0, 3 square root of 3 or 5.196. Yung pangalawa, 0 and negative 3 square root of 3 or negative 5.196. And then yung apat na latus, yung lateral recta natin, since apat sila pala, so kunin natin. So ito ay 1.5. So negative 1.5 tapat ni 5.196 or 3 square root of 3. And then negative 1.5 tapat ni negative 3 square root of 3. Or dito muna sa kabila. Okay, ito muna pala unahin natin yung sa taas. Ito muna, that is negative 1.5 and then 3 square root of 3 or 5.196. And dito positive 1.5 and 3 square root of 3. So, ganun din sa baba. So, negative 1.5 to negative and negative 3 square root of 3. So, dito naman, positive 1.5 and negative 3 square root of 3. So, kapag ginamitan natin ng up, ito yan. Ito yung pinaka malinaw, no? Nung makikita nyo yung mga points, malinaw na naka-plot. Kapag ginamitan natin, of course, ng application. Marami namang graphic application sa Google. Pwede kayong gumamit doon. Next. This is the last example. Find the coordinates of the center, vertices, foci, and co-vertices. X squared over 41 plus y squared over 25 is equal to 1. So, anong napansin niyo sa problem natin? So, yung pinakamataas natin, hindi siya perfect number. And then, siya yung pinakamataas. And then, since nandito siya sa x, ibig sabihin, yung principal axis natin yan, horizontal. So, dito natin matatagpuan yung vertex natin at yung focus point. So, solve for A. So, A squared is equal to 41, squaring both sides. That is square root of 41. So, what is the equivalent value of square root of 41? That is 6.403. 6.403. So, square root of 41 is 6.403. So, mula dito kay center, ang distance ng vertex natin ay approximately 6.4. So, mag-move tayo ng 6.4 papuntang left at papuntang right side. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nandito yung 6. So, si 6.4 halos malapit na sa gitna nila. So, nandito siya banda. Okay? Ganun din dito. Malapit na siya sa bandang gitna ng 6 and 7. So, ito yung distance mula sa center, distance ni vertex mula sa center. So, ito yung vertex 1 natin, yung coordinate ng vertex natin, at ito yung pangalawang coordinate. And then next is yung B, para makuha natin yung co-vertex natin. B squared is equal to 25, square root of 25 is 5.
So mula sa center, mag-move tayo ng 5 units pataas. 1, 2, 3, 4, 5. So nandyan yung isa. And then sa baba, 1, 2, 3, 4, 5. So nandito yung pangalawa. And then after that, so ito yung ini-name natin sa kanila. After that, yung C, para makuha natin yung focus point natin. So A squared minus B squared. So yung A squared natin dito ay 41. So 41 minus 25, the answer is 16. Square root of 16, that is 4. So ibig sabihin mula sa center, ang distance ng focus point natin ay 4. So mag-move tayo ng 4 units mula dito sa center. 1, 2, 3, 4. So nandito yung focus point natin, yung unang coordinate. Okay, by the way, so again, since yung principal axis natin ay horizontal, so mula sa center, mag-move tayo ng 4 units. So 1, 2, 3, 4. So ito yon. Then next is 1, 2, 3, 4 dito sa right side. Nandito yung pangalawang coordinate ng focus natin. Okay, yan yon. And last, the latus rectum, yung b squared over a using the formula. So yung b squared natin is 25 divided by, so yung a natin is square root of 41. So kapag minano-mano nyo ng compute to, i-rationalize nyo pa to kasi bawal tayo magkaroon ng radical sign sa denominator. But using your calculator, makukuha nyo dyan 3.9. So ibig sabihin, mula dun sa focus point natin, mag-move tayo ng 3.9 pataas at pababa. So 1, 2, 3. So malapit na yung 0.9 sa dito, no? Halos 4 na siya. So nandyan. Ganon din dito, malapit na sa negative 4. Ganon din sa right side, mula sa focus, mag-move tayo ng 3.9 at ganon din dito. Okay. So pwede na natin i-plot yung graph natin. Ayan. And then after that, kunin na natin yung coordinates. So yung vertices natin, yung una, since yung A natin square root of 45, so this is negative square root of 41, 0. At yung isa, positive square root of 41, 0. Yung co-vertex natin, yung una, that is 0, 5. Pangalawa, 0, negative 5. Then, kunin natin yung foci natin. Yung una is negative 4, 0. Pangalawa, positive 4, 0. And then yung lateral recta natin. So, negative 4. So, ito ay nakuha natin. That's 3.9. Negative 4, 3.9 yung una. Yung pangalawa, negative 4, negative 3.9. So, ito yon. And then, dito sa kabila, positive 4, 3.9. Positive 4, negative 3.9. So, yan yung vertices. Okay, so yan yung pagkuha ng standard equation o yung pagkuha ng mga coordinates ng center, vertices, foci, co-vertices, and yung apat na lateral recta, yung coordinates nila, kapag yung center natin ay nasa origin. Yung Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel.